Ito yung unang ginawa ko, yung karne ng baboy ramo. Itag o kaya kiniing daw, sabi ng mga kananayon natin sa norte. Ito lang yung aking papausukan. At ito namang medyo makapalalaman. Yan, i-adobo ko to. Medyo makunat yung laman niyan, kaya papakuluan ko muna dito sa sabaw ng buko. Tatanggalin ko lang itong mga gantong bula niya para mawala yung lansa. Malinis. Yan ang problema pag nag-outdoor cooking, mahangin. Kaya nilagyan ko ng sako para dumiretso yung usok dun sa taas yung aking itag naman. At ilalagay ko lang tong bawang, sibuyas, luya, sili, yung toyo at saka suka para kumapit na yung lasa habang pinapalambot ko yung karne ng baboy ramo. Medyo dry na siya pero patutuyuan ko pa. Gusto ko yung medyo mas malapot ng kaunti yung sabaw. Ito na yung aking adobong baboy ramo na sinabawan ko ng buko. Lapot na sabaw. Nice na yung balik Amampa. Salamat sa patuloy na biyayang pinagkakaloob ho sa amin. Basbasan ito at magamit sa aming pangako-araw na pamumuhay. In Jesus name, Amen. Oh. Yan o. Tinikman ko na to kanina. Kaso medyo makunat pa. Yung problema pag baboy ramo medyo matagal pa kuluan. Kaya nagdagdag ako ng sabaw. Pero dahil nga talagang ginutom na, hindi ko na kaya mga kanay, mahapdi ng tiyan ko. Naglabas na lang ako ng mga ilang gayat. Pantawid gutom. Kaya na din naman putulin ng ngipin. May tamis yung sabaw, anghang, alat niya, sama-sama ay masarap sa bibig. At yung balat niya, medyo may kaunting lutong. Yung tinika ko, yung pinapalambot ko pa, yun ang tamang-tama sa bahaw. Bahaw ko mamayang hapon. Pambahaw at pang for the boys na din. Yun naman, medyo okay no? Punit na. Pwede na. Pambayat. Lumalagutok-lagutok pa.
pa yung tira. Patutuyuan ko pa ng sabaw para lumambot pa ng kaunti. At yan naman yung itag.